Magandang gabi sa bawat isa. Muli, nag-devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 28 ng Kawikaan, verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang, ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ang nagkukubli sa kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Itong verse 13, isa to sa natutunan ko dito sa chapter 28 ng Kawikaan. Ngayon ko lang siya, kumbaga, na-realize na kung patuloy nating ikukubli ang ating sala, ay hindi tayo mapapabuti. Kumbaga kung hindi natin tatalikdan or tatalikuran ng ating mga pagkakasala, yung maling gawa natin, kung patuloy nating ginagawa, ay hindi tayo mapapabuti. Nawa, ay naunawaan yung gusto kong sabihin, na kung tayo ay susunod sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, sa pamamagitan ng mga tao na inilalagay niya sa ating buhay. Ang una ay ang ating pastor, ang ating pastora, na inilagay niya sa ating buhay. Pasalamat tayo sapagkat mapalad tayo, sapagkat pinagkalooban tayo ng pastor at pastora na siyang ginagamit niyang gabay sa atin upang tayo ay tuwirin at hubugin at gamitin sa magandang kaparaanan. At sabi dito sa verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. At idugtong ko lang tong verse 13 na nasa baba ng verses na aking nabasa. Basahin ko na lang ng buo. Verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kakahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So yun, katulad nga ng sinabi ko, na kung tatalikdan natin ang ating mga nagawang kasalanan o ating pagkakasala, kung hindi na natin yun ipinagpapatuloy, at kung tayo ay nagsisisi at nagbabalik loob sa ating Panginoon, ay mapalad tayo. At yun nga, pasalamat tayo sapagkat meron tayong pastor at pastora na inilagay ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay patnubayan bukod pa dun sa ating mga magulang. At yun, sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin. Sabi nga dito sa verse 14 na nabanggit ko lang kanina lang, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. So yun, kung hindi pala tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, tayo ay mapapahamak kung tayo ay magiging matigas ang ulo. Yun. Verse 15, ang masamang hari ay tila liyong mabagsik at nakakatakot na parang osong mabangis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Ang pumapatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan, at ang taong ito ay di dapat tulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sasagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit
naghihirap ang taong tamad. At maidugtong ko lang tong verse 18. Kung tayo ay tapat, halimbawa sa ating amo, kung ikaw ay may trabaho, kung tapat ka sa trabaho mo, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Medyo malayo lang siya ng konti, pero sana ay maunawaan nyo yung gusto kong iparating dito sa verse 18, na kung tayo ay tapat na nagtatrabaho sa ating amo o sa ating pinagtatrabuhan, tayo ay ligtas sa issue, sa problema sa trabaho. Yun. Tayo ay, sabi dito sa verse 19, sasagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit naghihirap ang taong tamad. So yun, kung tayo ay magiging tapat sa ating pinagtatrabuhan at kung tayo ay magiging masipag sa ating pinagtatrabuhan o sa ating amo, tayo ay ligtas sa kapahamakan at sasagana ang ating pamumuhay at sasagana tayo sa pagkain. Yun. Sana ay naunawaan nyo itong mga sinasabi ko. At bukod pa ito, ipahabol ko pa itong verse 20. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. So yun nga, tulad nga nung nabanggit ko kanina lang, ng taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ligtas sa issue sa trabaho, kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa iyong amo. Pangalawa, sasagana ka sa pamumuhay, sa pagkain. Kung hindi ka magiging tamad. At yun, pangatlo, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. At yun, sana ay lahat yun ay naunawaan mo. At kung hindi mo naunawaan yung mga bagay na gusto kong iparating or aking mga nasabi, malaya ka mag-comment dito. At yun, sinasabi dito, ang ibig sabihin lang nung mga verses na aking nabanggit, ang taong tapat ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kung tapat tayong naglilingkod sa Panginoon, kung tapat tayong ipinamumuhay ang salita ng Panginoon, at kung tapat tayong nakikinig sa kanyang lingkod, tayo ay mananagana sa anumang bagay. At yun lamang, at maraming salamat. Hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless. Bye-bye.